Lucy Silva reporting. According to the charge, they conducted illegal cyber hacking in August this year. The suspect was traced in their location by the National Bureau of Investigation with Philippine National Police with warrant of arrest. The suspect was known as Kumar Sahil, 16 years of age, and Dane Xiong Anu, which is 16 years of age. And one of the victims is Irvin J. Oliva, an OFW and breadwinner to his family. The suspect hacked roughly 900,000 pesos to his bank account. Ngayon ng Rufus, susubukan po natin kunan ng pahayag ang mga source. Dahil sa pandemic na 2 taon, kami po ay nawala ng pagkakita ang trabaho upang matuslusan ang aming pang-araw-araw na pangangailangan. Lubos po kaming nagsisi sa aming nagawa. Sumama lang po ako sa pinagagawa ng ating kaibigan. Dahil sa matinding kahirapan, wala na po kaming nakikita ang ibang paraan upang mabuhay. Gusto ko lang po sanang humingi ng tawad dahil kapag makukulong kami ay kawawa ang aming pamilya. Paano ikalaan ang pera? Hindi kasi lugot pawis yung nilaan ko kakatrabaho. Tapos halos ilang taon ko rin yun inipon. Tapos pangpaaral dapat yun ng mga kapatid ko para sa pamilya ko rin. Kaya nakakapanghinayang talaga. Sana mabalik na yung perang yun. Maraming salamat sa pagbibigay ng inyong mga panig. Yun lang po lahat ukol sa report na ito. Balik sa iyo. Maraming salamat, Lucy. Makakapanayan po natin ngayon ang isang abogado. Ano po ang pwedeng gawin o ikaso dito, attorney? Yes, Ruthie, ang pwedeng ikaso ay the Cybercrime Prevention Act of 2012, officially recorded as the Republic Act. If the person will be found guilty, a perpetrator of cyber hacking fraud will face a penalty of 500,000 pesos and a total of 20 years imprisonment. Maraming salamat, attorney. Natili po tayong maingat upang makaiwas sa ganitong sitwasyon. This is Ethic News Report.